sa ating What's on Your Mind contestant today. Mula po ito sa Haro, Leyte. Siya po ay 51 years old, 4 ang anak, kasal at nagtitinda ng espasol. Ba, tagal ko nang di nakakatikim niyan. Kayo ba? Kailan kayo huling nakakain ng espasol? Dati pong OFW at nandito na po sa Pilipinas ngayon. Kausapin nga natin, ang name ni ate ay... Asaan ang pangalan po ni ate? Ayan, si Eileen Horca. Good morning, Ate Eileen. Good morning po, ma'am. Wow naman talaga, the energy. Parang si Ate Nora. Good morning, Eileen. So ngayon, nasa Haro, Leyte ka talaga? Opo, Barangay 4 po. Barangay 4. Kayo po ay nanonood or nakikinig sa amin sa radyo? Nanonood po, 1PH. Gano'n na po kayo katagal na nanonood sa programa? April 7, 2022 pa po. Birthday po ng asawa ko. Ba, natatandaan mo yung unang araw. Ano nangyari? Anong meron nung April 7 na birthday ng asawa mo at nakapanood ka dito sa programa? Opo, yun po ang first time nagkaroon kami ng ng 1PH po. Ah, okay. Tapos simula po noon, lagi na po kayo nanonood. Opo. Naku, salamat naman, Ate Eileen. 4 po anak nyo. Pwede ba nating isa-isahin ito pong mga bata? Meron po kong anak na John Paul. Meron na pong asawa na sa Calamba, Laguna. Kalawa po si Isra, nakapag-asawa po sa Mayorga, may 3 anak. Tapos, ang ikatlo si Libay Samson. 2 po, nakapag-asawa rin po, 2 anak. Tapos ang ika-4 po si Jeremiah, nasa EBSTO Tacloban po. 4th year college, IT course po. So doon po yung... Tapos, yun yung... meron po akong ika-5 anak na ampon, si Joshua. K-12 po, nasa Tacloban rin po. Nandyan din po sa inyo nakatira? Opo. Oo. So ito pong... nasa Tacloban. Opo. Hindi po dyan sa inyo nakatira. Sa Haro po kasi kayo, hindi po ba? Muuwi lang po sila kada buwan po. Oo. Ito pong ampon ninyo, ano po ba ito? Since birth, nasa inyo na? Opo. Kanino pong anak ito at ipinaubaya po sa inyo? Yung sa kapatid ko po na lalaki, 2 lang po kami magkapatid. Anak po ng kapatid nyo lalaki, so pamangkin, pero kayo na po ang kinikilalang magulang. Opo. Oo. Nasaan po yung kapatid nyo? Nagtatrabaho po kung saan destino. Bakit? Nagpipintor po. Pintor po yung kapatid nyo, pero bakit po ipinaubaya sa inyo yung anak? Kasi po, iniwan niya po yung asawa niya sa Tacloban. So, nung naiwan, hindi na po kayang buhayin, kaya kayo na po ang bumuhay dun sa bata? Opo, kinuha ko po yung bata. Dito ko na po pinalaki. Ilang taon po ulit itong bunso na adopted ninyo? Na po, mga 18, sugad. Oo. Ano po ito, babae o lalaki? Lalaki po. Ito po yung senior high school. Opo. Tama po. So, ikayo po ba ang nagpapaaral dito sa bata? Nung hanggang second year high school, pumunta na siya sa nanay niya sa Tacloban. Pero binubuhay rin po niya yung nanay niya kasi may sakit na epilepsy. Okay po. So, umuwi na po siya dun sa nanay niya. Nag-stop na sa pag-aaral yung bata. Nagpatuloy po sa pag-aaral pero palagi pa rin pong umuwi dito sa Haro. Sige. Yun pong sumunod sa kanya, nag-aaral po ng college, IT ang kurso. Opo, yung bunso ko po. Babae po ito o lalaki? Lalaki po, si Jeremiah. So, graduating po ba siya this year or next year? Ngayon pong last term na po nila ngayong Agosto, December po daw mag-graduate. Ba, ang galing naman, nanay. Oo, napagpatapos niyo po ito, si Mr. nga po, ano ulit ang trabaho? 38 years na po siyang nagtatrabaho sa market at saka sa slaughterhouse. Ano pong trabaho niya doon? Nag-janitor po. Janitor po si Mr. doon. At bukod po dito sa anak ninyo na magtatapos na sa Disyembre na IT ang kurso, yung pong 3 anak nyo na may kanya-kanya ng pamilya, may nakapagtapos pa po bang iba doon? Wala po. Puro po napag-asawa kasi hindi po ako nakapag-anong 4 piece kahit 5,000 lang ang month ang sweldo ng asawa ko. Nag-asawa pa ako 20 years ago, 100 lang monthly niya, marami po kami binubuhay, mga magulang,
tsaka mga tiya, lolo ng asawa ko. Kami ngayon, Oo. salamat sa Diyos, Oo. kahit namatay na sila, kahit wala kaming purpose, nabuhay kami kasamang mga anak ko. Oo, dahil sa dami po ng umaasa sa inyo, kaya isang anak lang po ang napagtapos nyo po ng pag-aaral. Pero ganun pa man, maayos naman yung buhay, nabanggit nyo kanina nito mga anak nyo kasi may kanya-kanya na po silang pamilya. Ilan na po ang apo nyo? 6 na po. Dami na rin. Lahat po ba sila ay nasa iba-ibang mga lugar o lahat nandyan sa Haro Leyte, itong mga anak ninyo na may mga sarili ng pamilya? Opo, yung isa sa Laguna, yung 3 sa Mayorga, Leyte, yung 2 dito po sa Haro. At si Mister dyan din sa Haro? Opo, dito po siya nagtatrabaho ngayon po na-promote siya sa slaughterhouse. Pero nagpipray pa rin po kami na sana ma-regular na po siya. Si Mister po, nasa trabaho na ngayon dun sa slaughterhouse? Opo. Oo. At kayo nga nagtitinda po kayo ng espasol. Kayo po mismo ang gumagawa nitong espasol? Ako po nagluluto, ako po nagsusudo. Yung asawa ko, pag wala siyang trabaho sa slaughter, kasama ko siyang magluto dito. At ang naglalako po nito, sino? Ako po. At kayo din po nag-iikot sa mga bahay-bahay para ibenta ito? Opo. Kamusta naman po ang kita ng pagtitinda niyo po ng espasol, ate? Oo, may capital po ako na 350, merong tubo akong 150. Ang kikitain dun sa 350 ay 150. Araw-araw niyo po yan ginagawa? Opo, nung malakas pa po yung katawan ko, bago po mag-COVID, kasi mula nung mag-COVID po, bawal naman magsudoy, hindi pwedeng vaccine. Oo. Ate, ano po yung sudoy? Bawal magsudoy? Bawal yung pumunta sa, bawal lumabas. Bawal lumabas. Bawal maglako. Ayun, bawal lumabas at magtinda. Pero maglako nung sinusudoy mo yung iyong paninda. Yun pala ang sudoy kasi. Ayaw ikaw trotalabok. Introtalabok, ibangi ka maligis. Alam mo yon? Naintindihan mo yung sinabi ko, ate? Yun lang ang tanging alam ko sa salita nyo. Hindi na nadagdagan. Ayaw ikaw sudoy-sudoy kay bayan ka maligis. Oo. Nung COVID yun. Nung COVID. Nahulog na nga po ako sa sa Kali. Sa Kaliban. Nahulog sa Kali. Saan daw siya nahulog? Sa kanal. Sa kanal. Sige, bakit po kayo nahulog sa kanal, ate? Walang manhole. Kasi po, yung mga kalsada po natin dito takip. sa Tacloban at saka dito sa Haro, mga bukas yung mga kanal. Walang takip Oo. yung mga kanal. Recently lang po yan. Buti hindi po kayo napuruhan. Sige, so sige, bago natin tuloy itong kwentuhan sige. ninyo muna, ha? Okay, Eileen, ano yung aral natin kahapon kung nanonood ka sa amin? Ano po, James 4:7. Ang sabi po, James 1, kinakabahan po. Sige, hinga ka muna ng malalim, huwag kang kakabahan, hindi tayo mamadali. Sige, ano ang mensahe kahapon? James 4:7, submit yourselves to God, resist the devil, and he will flee from you. Amen. Amen. Ano ang paliwanag mo kaya dito? Sabi po ni Pastor Jeff na kung kilala po natin ang ating dakilang manlilikha na ating Panginoon, kaya po nating harapin ang hamon ng buhay, ang hamon sa ating buhay ng patas. Kaya rin po nating labanan at iwasan ang mga tukso sa kinakaharap at dumarating sa atin sa araw-araw po. Eileen, Opo. saan ka ipinanganak? Ako po pinanganak sa St. Paul's, Tacloban po. Okay, sa Tacloban ka mismo ipinanganak, no? Opo. Oo. Anong trabaho ng mga magulang mo? Yung nanay ko po, lady guard po sa NEDA printing press diyan po sa Kamuning po, Quezon City. Yan, lady guard po siya. Oo. Pero hindi niya po nagamit ng pagiging eligible teacher. Diyan po siya sa Diwo nakapagtapos. Pinag-aral siya ng nanay niya sa magitan ng pagtitinda ng butsi. Yung nanay mo to? Yung nanay mo to? Apo, yung nanay ko. Yung ba nanay mo, taga-Haro din? Taga-Haro po, Barangay 4. Dito po, ito sa tinitirhan po namin ngayon. Ano ang apelyido ng nanay mo? Ano po, Hebe sa nanay, Delino po sa tatay. Bakit naging orka sa asawa mo? Opo. Okay, sige. So anong trabaho ng tatay mo? Tatay ko po,
Panday po. Panday siya. Diyan sa Haro. Nandun po sa, nandiyan pa po kami sa Mandaluyong nakatira. Bata pa po kasi ako, nandiyan na kami sa Santa Misa, Baltao. Tapos tumira sa Mandaluyong sa Kalentong. Diyan pa po nag-aaral ng high school sa Kalentong, sa Arellano University. Oo. So ikaw pala, lumaki din ng Maynila. Opo. Sudi rin po ako, bata pa akong gitinda akong mani, divisoria, biskuit. Sige, nasaan ngayon si nanay tatay mo? Ang nanay ko po na matay na po sa 2007 sa Balanhiga, Samar. Tapos yung natatay ko nandun rin po nakatira, malapit doon. So si tatay mo nasa Balanhiga? Samar po. Na po siya, 60 years old na po ngayon. 67. 67 na si tatay mo. So bata pa siya nung mag-asawa ng nanay mo. Kasi ikaw ba panganay sa inyo? Ako po. Dalawa lang po kami magkapatid. Sige, 51 ka ngayon. Opo. Okay. At kamo, sa ngayon, ang iyong hanap buhay, hanggang ngayon, nagtitinda ka pa rin itong kakanin, itong espasol. Opo. Pag may order po. Okay. Sige, ganito. Yung 2,000 pisong premyo mo, sa mo gagamitin? Sa yung 500 bibigay po sa anak ko sa na school sa Tacloban, sa EBSO. Tapos ang 500 bibigay ko po yung sa mga apo ko sa Mayor Galite, yung 500 bibigay ko po sa mga apo ko dito nandito sa Haro, 2. Tapos yung 500 po gagamitin ko po pag check up po sa mata. Mata nino? Mata ko po. Anong problema sa mata mo? Meron po akong katarata. So kaliwa kanan? Pareho po. Malabo na ito? Medyo maputi na nakikita mo? Meron na daw po, mga nakatingin po sa akin, nakikita daw po nila. Pero nagpanaman na po ako ng kaunti. Oo. Anong sabi, kinakailangan na yung operahan? Oo po, yun po sabi ng doktor sa emergency sa doon po sa Kabalawan. Oo, doon sa Eastern Visayas Medical Center. Sige, so malaking tulong pala sa itong 2,000 kasi nga yung anak mo nag-aaral dito sa Eastern Visayas State University, sa EBSO, 500. Opo. Doon sa yung apo sa Mayorga, sa bayan nila Ate Nora, Mayorga. Okay, 500. Apo sa Haro, 500. 500 gagamitin mo pagpa-check up, babalik ka ng Eastern Visayas Medical Center sa Tacloban. Opo. Kailan ang balik mo? Anytime po kasi nung November nga po, tumawag po ko sa inyo noon, nag-text po ko sa inyo. Nabalitaan ko rin po kayo na naoperan rin po kayo sa mata. Oo nga, saan mo nabalitaan? Yun nanonood po ko araw-araw eh. Okay. So, sa ngayon, si Mr. mo, araw-araw ba may trabaho? Araw-araw po, hanggang linggo, hindi na po nakakasabang hindi na po kaya yung sweldo kasi bibigay po namin sa anak namin sa Tacloban. Kaya pag uuwi, hihingi ng pera, panggastos. Tapos, salamat naman po kay Lord na matataas ang mga grado niya. Kahit hindi naman siya, matalino. Sige, so Eileen, yung mister mo, saan ang trabaho ngayon? Saan construction? Ang asawa ko sa slaughterhouse po ng Haro. Sa slaughterhouse, no? I'm sorry. Sa slaughterhouse, siya yung janitor doon, no? Opo. Yung slaughterhouse sa Haro din? Opo, dyan po sa may Kabayangan River po. Okay, sige. Sige, so, ganito, siguro, mabuti ka mo meron kayong Signal TV dyan. Ano yan, yung prepaid yan kapag walang load, Channel 1 lang ang napapanood? Opo. Saka, Channel 1 lang naman po kasi araw-araw gusto ko rin palaging pinapanood eh. Oo. Sige, damong salamat kay Imoday, ha? Taga Haro, Leyte siya na timing din po ito, no? Na taga Leyte, kahapon po naman na nataon din, Pasig pala, taga Samar ho naman pala. Yes, Tubong Samar. Opo. Sige, so ganito, Eileen, kung nanonood ka sa amin, nakikinig ka sa amin, siguro naman, alam mo na ang ating mga hihingiin sa iyo, ha? Opo. Okay, sige. So ngayon,
Ikaw na muna, baby girl. Oo. Ang sure na matatanggap mo, I'm sure ate, kung lagi ka rin nakikinig sa amin, kabisado mo na talagang ito'y 2,000 piso galing kay Happy Cusinera at kay Happy 11. So ito yung sure na maipapadala namin sa'yo ngayong araw pagkatas namin matanggap itong mga pruweba ng kwento mo, Ate Eileen, ha? Kailan matatapos yung nag-aaral mo sa Tacloban? Kailan ang bakasyon? Ngayon daw pong June, kasi may examen pa daw po sila ngayon eh. Oo. Ito yung nag-aaral sa IBSU. Opo. Oo. Ito yung senior high school? Ano po, fourth year Fourth year college. college. First year college na siya. Fourth. Anong kanyang kurso? IT po. IT. Okay, sige. So ganito, ha? Eileen, no? Opo. Dodoblehin namin ito. No? Gagawin nating 4,000. Thank you po. Oo, para din makabili ka ng pagkain nyo dyan sa bahay, ha? Opo. Tapos pati doon sa pagpapacheck up mo. Pero hindi pa tayo tapos. Okay? Gusto ko muna makita yung anak mo nag-aaral, yung mga kumaari lang ha, kung may paraan, yung mga apo mo, si mister mo. Gusto lang namin makita. Pero ngayon pa lang, dahil din sa pagmamalasakit ng ating Happy Anonymous sa sulad mo, na nakikinig din ngayon sa amin at nagsabi nga na Ted, tulungan natin yan para meron din siyang kung sakasakali nga na maitatabi pambili ng bigas kasi ang mister mukha mo hanggang linggo obligado magtrabaho kasi nga hindi sumasapat ang kita. Opo. Yung bang kaya ka nahuhulog kasi malabo na mata mo? Opo. Ha? Opo. Ano yun? Mabuti nabalian ka ba? Nasugatan ka nung nahulog ka sa sa imburnal? Sa kanal? Opo, yung mga pulis sa Tacloban ako, dinampot ako kasi maraming dugo dun sa Tacloban na malapit yan sa merkado. Doon ka nahulog? Opo. Na-hospital ka? Dinadala nga po ako sa Cabalon. Umuwi na lang po ako ng Haro. Oo. Hirap Punta na lang po ako dito sa sentro sa Haro sila pong. Sa sentro sa Haro. Mabuti hindi ka na tetanus, no? Opo. Injectionan po nila ako. Anti-tetanus, no? Okay, Opo. sige. Eileen, ang hirap ng buhay, ano? Opo. Totoo po. Buti nga po nabuhay ko yung mga matatanda dito. Oo. Hanggang namatay po sila. Salamat rin po ako na nabuhay ko ang mga anak ko. Kahit yung asawa ko pagod na sa paglilinis ng slaughterhouse. Amen. Amen. Ang hirap ng buhay at mahirap gumalaw ng patas pero nandiyan ka nagtitiis kayo, no, ng iyong mister. No, salamat din sa iyong inspirasyon na ibinibigay sa amin ngayon para kami naman dito, kami magpasalamat, no, sa mga nakikinig ngayon sa atin sa biyaya na pinagkakaloob sa atin. Kasi po itong si Eileen sa hirap ng buhay, ito nga po at nagpapasalamat pa rin, no? Sa biyaya ng Panginoon. Amen? Amen. Sige. Amen. Thank you po. Eileen, hindi pa tayo tapos, ha? Hindi pa rin tayo tapos kasi Bakit? may mga nagpadala pa rin kay Ate Eileen. So meron na siyang 4,000, May ha? 4,000 na kanina dahil may 2,000 piso galing kay Happy Anonymous. Ngayon naman galing kay Happy T-Box ulit, 1,000 pesos. 5,000. Kay Happy Artist, 1,000. 6,000. At kay Happy Servant, 1,000 din. 7,000. A total of 7K, ate. Ngayong araw na ito ang ipapadala namin, ha? Marami pong salamat sa mga Happy Anonymous po. Pagpalain po kayo ni Lord. Ang Diyos po magpala sa lahat ng tumutulong sa mga nangangailangan po. Amen. Sige, so Eileen, ulitin ko lang, abangan mo yung tawag ng aming staff today at pagkatapos padala ka sa amin ng mga ikinikwento mong mga prueba dyan at kami tatawag sa iyo ulit. Hindi pa tayo tapos, Eileen, tandaan mo yan. Ha? Opo. Yes. Opo. Thank you po. Oo, yan nala, iton siyahan nga aton pag-iistorya, di pa kita human, hulat kay matawag kami ha imo utro, okay? Opo. Okay. God bless po. Damo nga salamat ta imo, Eileen, ha? Mabuhay ka. Thank you.